I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng nakatutok ngayong umaga dito po sa ating programang Usap Tayo with Ate Jo. Yan, welcome po kayo ngayon at samahan nyo kami sa loob ng isang oras muli dito sa ating programa. Miyerkules po ngayon September 10. Abay, kadali naman po talaga ng lumipas ang ating mga araw. Ang bilis, tumatakbo ba? At 106 days to go na lang po pala at Pasko na. Siyempre naman, happy tayong lahat, lalo na kung tayo ay malusog at walang di pinagdadaan ng sakit. Ang hirap kaya magkasakit, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Oo, talagang ang dami nating pagdadaanan bago tayo makakuha ng libreng gamot. Oo, pero sila kung saan-saan lang nila dinadala. Kaya maswerte tayo ngayon dahil isa sa ating guest ngayon, siyempre po, yung mga guest natin ngayon ay i-discuss sa atin kung paano ba maging malusog, lalong-lalo na ngayong darating na Kapaskuhan. Ang oras po natin ay ganap na pong 8:06 ng pagkaumaga at ang oras na yan ay hatid po sa atin ng ating ginagalangan mula sa bayan ng Huban, ang Fulieros Guasa Team. Of course, kay Huban Mayor Rohel Botox Blanquez ang Fulieros at syempre kay Huban Vice Mayor Felipe Guasa. Ang oras na ito ay hatid din po sa atin ni Councilor Toto Tabuk, Councilor Pupu Olondres, Councilor Ryan De Jesus, Councilor Ninita Desdir, Councilor Russell Baleza, and Councilor Roy Balbidina. Ang oras din po itong ay hatid po sa atin, ganap na pong 8:07 na po ng pagkaumaga, hatid din po sa atin ni Kapitana May Pura Fulieros ng Barangay Lahong Huban, and of course, Attorney Gerson Fulieros Carino, hatid din po sa atin ng ating pinakamamahal na alamat ng Sorsogon Governor Edwin Bubuy Amor and City Mayor Esther Amor. Ang programang ito ay hatid din po sa atin ni 1st District Congresswoman Dat Escudero at syempre ni 2nd District Congressman Manuel Wu Fortes at ng ating 2nd District Bukal. Bukal sa kanyang puso ang maglingkod, Christian Lim. And of course ni 1st District Dave Duran Jr. At syempre po, hindi rin po pahuhuli ang ating mga sponsors. Nandyan pa rin po ang The Lewis College. For inquiries, look for Miss Mutya Aykotchop. Yan, pag napagod po kayo sa kaiikot sa Lewis College, akyatin nyo po yung kabilang building nila, yung Oasis Building. Matatagpuan dyan ang food crib kung saan kakaibang snacks and refreshments naman ang bubungad sa inyo. Sabi ko sa inyo, yung malaking burger patties nila na mula almusal hanggang tanghalian, talagang punong-puno, busog na busog pa rin. At syempre po, ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ng The Oragon Movers, Transports and Logistics, where every move counts. Yan. At hatid din po sa atin ng Parents Against Vape, syempre kasama natin. At syempre po, hatid din po ng 100-fold print shop na matatagpuan sa Alegre Street, Barangay Salog, Sorsogon City.
Sa mga nais naman pong magpaputi, magpaganda, lalo na po ngayong darating na Kapaskuhan, aba, syempre po, kahit po daw po lalaki ka man o babae, matanda at bata, puntahan niyo po ang Aydara Aesthetic Lounge na matatagpuan sa St. Benedict Building along Maharlika Highway, Pangpaatong, Sorsogon City. Lampas na po ito bago makarating ng Pangpang. At akyatin niyo po yung kanilang second floor sa St. Benedict Building, matatagpuan niyo po doon ang Aydara Aesthetic Lounge. Sabi nga nila, experience the real care with Aydara. At syempre po, ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ng nangungunang Fulyeros Botox Builders and Design. Kung plano ba ng bahay o gusali ang hanap mo, FBBD ang kailangan mo. Dahil sa FBBD, you dream, we build. At syempre, hatid din po sa atin ng My Cafe. Gusto mo bang masatisfy sa iyong coffee cravings? Aba, mag My Cafe ka na. Tandaan, basta kape, My Cafe, arat na. At hatid din po sa atin ng Mais Hotel and Resort na matatagpuan sa Barangay Karikaran, Bacon District, Sorsogon City. Sabi nga ni Boss Carepa, ang lugar kung saan CR pa lang, kwarto na. Mais Hotel and Resort. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Yan po yung ating mga sponsors na talaga ng mga atin po nga minamahal at kailangan yung tangkilikan dahil kung wala po sila, wala po ako dito sa inyong harapan. At syempre, bago yan, eto na, ipapakilala ko sa inyo ang ating mga special na panauhin. Mula po sa Parents Against Vape, siya po ang ating president, of course, Ma'am Revy Relator. Say hi, Ma'am. Ayan. Yan. Sorry. Oo, sorry po. Kaya pala inaano ko yung natin, boses natin ngayon. Yan po si Ma'am Revy Relator na parang ang puti ko. Hindi ko gusto ang kulay ko. Oo, yan po si Ma'am Revy Relator. Actually po, siya po ang ating presidente ng Parents Against Vape. Siyempre po, hindi rin po pahuhuli ang ating ang ating barangay kagawad, ang gwapong-gwapo, batang-bata. Walang iba kundi po si walang po. Na yung ko. Yan po ay walang iba kundi si Kagawad Joseph Hagos. Okay po. Kagawad Joseph Hagos. Good morning po. Bati po kayo sa ating mga manonood. Magandang umaga po sa ating lahat at isang karangalan po na ako po ay maimbita po rito sa isang napakahalaga pong programa at nakakatuwa po dahil po ay bukas na bukas po ang ating kaisipan sa mga kapong ito. Ayan, oo. Syempre po, sa nakakalimot po. Sila po yung para malaman nyo lang po, no? Sila po kasi si Barangay si Kagawad Dualagos. Ito po yung Kagawad sa Santa Cruz Casigura na kasama po natin kahapon sa ginanap na crisis communication workshop. Yan, di ba po? At syempre po, bago po tayo mapunta sa kung saan-saan, siguro isang katanungan muna kay Ma'am Revy Relator. Yan. Oo, talagang binigla ko siya. Kala niya siya, si Kagawa na yung tatanong ko kaagad Hindi po, para sa mga baguhan po, no, sa mga nagtatanong, nagtataka, ano ba talaga yung Parents Against Vape? Saan nagmula? Siguro history po muna, para maintindihan ng mga ngayon pa lang po ay nakakarinig po sa atin. Sige po. Good morning ulit, Ate Jo. Di ba? Nag-umpisa po ang para sa kaalaman ng lahat sa mga bagong nanunood sa Parents Against Vape. Nag-umpisa po kami sa Davao City. Tinulungan kami ng dating First Lady talaga, Hanilet Duterte. Kasi ang Davao ang isa sa mga model cities natin talaga na very strict pagdating sa implementation ng no smoking, pati na yung vaping. So, naalarma sila nung sinabi ng Parents Against Vape na ang daming parents ngayon na hindi alam kung ano ang itsura ng vape, hindi nila alam ang kabataan nila ay nagbi-vape. So doon po nag-umpisa yung pagka-alarma ng mga parents na kailangan may gawin tayo. Hindi pwedeng ang future natin ay vapers
teen or kaya vapers youth. So, doon po nagsimula yon nung 2002. And hanggang ngayon, buhay pa rin naman tayo. Ang advokasya natin ay dinadala natin kasama ang mga schools, ang communities at ang barangays, kaya nandito din sa Kagawad kasi ini-empower natin at ini-educate, ini-inform natin ang lahat against the harm of vape. Kasi itong industriya natin ay sinasabi safer alternative daw itong vape sa smoking kapag nagsusmoke ka. But it's not true at all. Kasi halos ganun din naman ang harms niya pati kumpara sa sigarilyo. So, yun po basically ang ang Parents Against Vape. We protect lives. Kasi ayaw natin ng future natin, nasabi natin ang kabataan ay future ng ating bayan, pero anong magiging future natin kung lahat halos ng kabataan natin ay nagve-vape o kaya nagsusmoke. Yun. So, siguro doon po din po base sa sinabi ni President Revy, Kagawad, ano po ba sa palagay nyo yung pwedeng maitulong natin dito sa organisasyong ito para naman po magkaroon ng, kumbaga, may maitutulong ba ang ating barangay sa tingin nyo po? Bilang hindi lang magulang, hindi isang barangay official na merong malasakit sa komunidad, is napakahalaga po ng in-impart po ninyo sa amin na mga kaalaman upang masugpo at ma-prevent po itong lumalaganap na paggamit ng vape at lalo pong sigarilyo, no? So, sa tingin ko, katulad po sinabi ni Ma'am, yung epekto is walang pinagkaiba do sa sigarilyo at sa tobacco po, no, sa tabako. So bilang pong mga barangay official at kasama ko po yung ibang official ng sa barangay Santa Cruz, nagkaroon po kami ng kamalayan at eager na kumbaga magkaroon ng implementation regarding po sa paano mapigilan po yung paglaganap ng paggamit ng vape at sigarilyo. So, number one po dyan ay magpasa po kami ng mga ordinansa para lamang po mamulat po yung aming kapwa barangay sa barangay Santa Cruz, and then maipalam po namin sa kanila yung mga ibinahagi niyo po sa amin na magagandang bagay na pamamaraan para mapigilan po yung paglagana po ng paggamit ng vape. Opo. So, ayun, salamat po kami sa inyo sa tulong po ng si Ma'am at kayo po, ang buong team po ng Parents Against Vape. Parang ano po ito parang malaking arsenal para labanan po yung Oo. So, meron ka bang maidadagdag siguro kung paano ba natin gagawin na yung halimbawa, yung isang ordinance po, Kagawad, no, sa tagal kasi ng natin pakikipaglaban, na magkaroon ng ngipin. Yes. Yung nasasabi ng resolution, paano kaya natin siya magagawa? Siyempre po, una dyan, pag kasi gumagawa po kami ng resolution or ordinance, malaga po yung tinatawag na consultation sa publiko. At sa mga bagay po ngayon, mapapamulat muna natin na merong ginagawa yung barangay, official, at ang Parents Against Vape para po matulungan itong mga kabataan ito na maaaring mabiktima ng vape at ang smoking para sa kalusugan nila, mapayos ang kalusugan ng kabataan. No, so yung pagsasama-sama po namin, kasama po yung aming masipag na punong barangay, si banggitin ko ng pangalan, si punong barangay Augusto Ara Jr. na sabi nga niya napakaganda ng advokasya po ng Parents Against Vape. Sama-sama po kami, Ma'am, at magiging partner niyo po kami para po sa magandang layunin pong ito.
Okay po. O, ano masasabi mo, Ma'am Reby? Ano ba yung ano natin na pwede natin maitulong sa isang barangay council para maiano natin din, matulungan din natin sila, support ba tayo? Sige. Gusto ko lang ding idagdag na nagpapasalamat tayo kay Mayor ng Kasiguran kasi aprobado na yung ordinance. Mayor ng Evanes. oo, aprobado na yung ordinance sa pinagsama na yung no smoking at saka no vaping. So pinagsama na nilang ordinance na yan. So tinatanong natin paano ba magkakaroon ng ngipin ang ordinance na ito, nakaka-approve lang. Kasi Red Orchid awardee ang ang Kasiguran, di ba? Yes. So Kanila yun. pero sa smoking lang yun. Ngayon, talagang kailangan vaping din isama na natin. So yun ang kagandahan ng ordinance na ito. At kay Kagawad naman, malaki ang papel ng barangay officials para ipatupad ang ordinance na ito na magkaroon ng ngipin. Katulad nga ng sinabi ko kanina, sa Davao City, first offense, kapag nakita ka doon na nagbe-vape or nagsasmoke, 3,000 ang penalty. Alam niyo po ba ang movement ng Davao ngayon? Gusto na nilang itaas from 3,000, 5,000 na agad. Oh. At pagdating sa implementation, ganon sila kagaling. Kahit sa Baguio City, ganon din ang ginagawa ni Mayor Magalong. So talagang may mga na po tayo, may mga tinitingala na tayong modelo ng mga LGUs na pwede nating sundan na kayang magkaroon ng ngipin ang isang ordinansa, lalo na kapag may will ang mga barangay officials. So katulad ng sinabi ni Sir kanina, ito po ay trabaho ng lahat. Sama-sama talaga tayo sa media, kayo Ma'am Jo, sila sa barangay, kami sa sa Parents Against Vape. Doon po papasok ang Parents Against Vape kasi sa communication crisis workshop na ginawa natin kahapon sa kanila na pagtatalakay, ang apprehension nila palagi, paano namin i-implement ito? Kasi kaibigan namin to, kapamilya naman namin itong nagtitinda malapit sa schools, kilala namin, so paano ba? Mahirap po yun sa umpisa, pero kapag pinanghawakan natin na may batas tayo, ito ang ordinansa, ito ang batas, ito ang polisiya natin, at kapag nag-violate ka ng batas, ito ang karampatang parusa, fair po yun sa lahat. Basta, kapag in-implement natin, walang kaibigan, walang kapamilya. I think doon tayo magkakaroon ng ngipin palagi kapag malakas ang implementasyon natin na wala tayong kinikilalang kaibigan at kapamilya pagdating sa batas. So yun din ang challenge ko sa lahat actually at sa lahat ng mga barangays na kapag in-implement po natin ang ordinansa, gawin nating matapang, malakas na walang kinikilala na kung sino ka pa man, basta naglabag ka sa batas, may parusa ka. Paano yung kagawad? Sari-sari store, tapos malaking pamilya, maraming boto mawawala sa'yo pag in-implement mo yan, sari-sari store na may tendahang sigarilyo. Sa tingin ko naman po, kapag po naintindihan po ng mga magulang, especially yung mga kabataan, ang kahalagahan po ng prevention, no, or yung concern sa kalusugan, sa tingin ko naman hindi naman ganun magiging kaisipan po nila, bagkus maaaring sila po ay katulong din, no, na kapag nakita kasi nila yung gobyerno o yung mga barangay official, especially po kami, seryoso, magkakaroon sila ng respeto sa batas na ini-implement po namin, at lalo na kapag nalaman po nila ang masamang epekto po nito. Gusto ko yung ni kagawad, no, na pag nakitang seryoso, talagang irerespeto. Yes. Tama po yan. Kasi pag kasi yung may mga constituents tayo, aminin naman natin, no, na minsan po parang iniisip nila na, takot lang ni kagawad sa akin, mawawalan siya ng boto. Parang ganun kasi yung lagay natin. Ganun yun, naging kultura. Naging kultura, naging natin na kailangan talaga natin baliin. At yun ang manindigan tayo bilang isang barangay officials na kaya nyo kami nilagay dito is para mabantayan kayo ng maayos. At hindi kami gagawa ng ikasasama nyo. So tama po yung sinabi nyo, talagang kailangan maging seryoso tayo. Lalo-lalo na ngayon. May dadagdag ka. May dadagdag po. Regarding po kasi doon po siyempre mag-aangla po tayo nito sa kung ano sinasabi ng batas. At sinasabi kasi ng RA 7160,
Sabi po doon, isang linya lang po yung na ano ko doon, yung the welfare of the people. Ay, gusto ko si So, Kagawad. pag sinabing welfare of the people, it's either magalit sila, no? Or makisabay po sila, i-implement po yan kasi for the welfare, no? Para sa kaayusan nila kahit magalit pa kayo. Ganun po yun, ang ngipin ng batas. Tama po kayo. Bihira na lang po nakakaalam niyan. sorry. Bihira. Totoo. Oo, kasi Local takot code sila. po. Oo. Hindi, takot kasi sila. Hindi, takot sila. Ay, hindi ganun po ang ano. Yan, dahil, mawalan ako ng boto. Paano na? Ganun, parang ganun yung... Another po, hindi po ganun po yung pagiging servant. Ang pagiging servant is, i-diretso mo yung kung ano po yung mga kabots, ano, whether masagasama po sila. Kasi ikakayos po nila eh. Opo, yan. Yan ang dapat na naninindigan. Hindi po sa talagang pinipraise kita dahil nandito ka, no? Kundi tama po yung paninindigan na ganyan. Sana po manatili po ang mga ganyang opisyal sa barangay. Yes. Kasi sa barangay talaga nagsisimula ang lahat, di ba, Ma'am Revy? Totoo. Grabe. At kung makikita alam naman siguro natin, ang industriya ng tabako at vape ngayon, grabe talaga sila sa marketing, no? Halos punuin na nga nila yung mga sari-sari stores ng kanilang pamphlets, posters, lahat na. Maglalakihan, makukulay. Makukulay. Sa kulay pa lang, alam mo, industriya ito, di ba? So, malaking pera ang inaano nila, ginagastos nila at para sa kanila, kapag ginawa naman natin yan Kagawad, para sa kanila, mawawalan sila ng business. Ang ibabalik ko naman kasi doon, may ibinalik kang ang pera, pero sapat ba talaga iyon para i-cover naman yung mga nagkakasakit Oo. dahil sa produkto na binibenta nila? Oo, yun nga. Yun din yung tanong. Paano ba? Yun yung tanong natin, no? Yung, doon sa tobacco industry natin, kung paano ba talaga yung pinakamainam na gawin. Kasi syempre po, negosyo din yan. At yun nga nilalaban nila, di ba? May tax kami. Oo. Oo. So, pagdating naman sa tax, do you have any ideas? Ako naman, taxpayer din ako. Oo. Pero para sa akin, hindi tama na gamitin ng gobyerno ang tax ko para doon sa mga nagkakasakit dahil sa produkto nila, dahil sa bisyo nila. Kasi, ang bisyo ay pinili mo. Dapat ba ako ang mananagot dahil sa sa naging resulta ng bisyo mo? 'Di ba dapat hindi? Pero, 'di ba dapat hindi? Pero gobyerno kasi tayo, wala namang pinipili. Kapag nangangailangan, ibibigay talaga yon kahit ang ang problema naman doon, ikaw ang pumili noon. Kaya nga, kailangan talaga natin ng mga opisyal, ng mga tao na maglalaban at tatayo na sa kalusugan tayo. Mas gugustuhin ko na ang buwis or ang tax na binabayad ko ay gagamitin mo to prevent, not to respond sa kung ano na ang merong sakit na nakuha nila sa bisyo. At saka may mga study naman po tayo. Hindi talaga enough yung buwis na kinokolekta ng gobyerno para pampagamot doon sa mga nagkakasakit. Okay. Pero syempre po, ang iniisip kasi ng tobacco industry, sa amin galing ang pinakamalaking portion ng tax ninyo. So, okay lang na maging part din ako ng community sari-sari store. Kasi, nagbabayad kami ng tax, kami ang ang kinukuhanan nyo ng tax. Nagbibigay kami sa mga health offices, health agencies. So, bakit nyo kami puputulan ng pagkakataon na mamuhay? Parang ganun yung ng mga tobacco industry. Ganun ang pinapalabas nila. Oo, diba? Pero, sa unang pa lang, ang gobyerno, bawal tumanggap ng kahit anong regalo or kahit in the form of any donations galing sa industriya. Yun talaga ang yun ang batas. Okay. Bawal yun. Kasi nga, nagkakaroon sila ng leverage na, hello, nag-donate ako ng ambulance sa inyo. Nag-donate ako ng ganitong makina. Oo. Pero para saan yun? Sa mga taong nasira actually ang buhay at ang kalusugan dahil sa paggamit, sa pagbili ng kanilang produkto. So, that's the irony of it. Kasi sinasabi nila, nagbibigay naman ako ng pera sa gobyerno dahil sa tax na binabawas o kinakaltas nyo, pero hindi talaga yun sapat nga
sa mga nagkakasakit dahil sa kanilang produkto. So siguro, doon ako babalik. Hindi natin makokontra yan kasi malaking pera din naman talaga ang binibigay nila sa gobyerno. Pero para sa akin, balikan natin ang konsumidor. Worth ba talaga na gastusin ang pera mo para sirain ang iyong kalusugan? Malaking katanungan yan. Yan yung mga gustong-gusto kong tanong eh. Actually, yan yung mga dapat na tinatanong natin during, ito yung nagpapasa ng resolution, pag may mga session, dapat yan yung ino-open para magkaroon tayo ng isang resolution, palusiya na makakatulong talaga sa ating community. So marami pa po tayong pag-uusapan, kaya wag kayong aalis. Pagpapahingayin ko para baka mahayop ka sa akin mamaya. Wag kayong aalis, magbabalik ang usap tayo with Ate Jo pagkatapos ng Patalastas. Welcome to Idara. Hello, I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Alright, nagbabalik po tayo dito sa ating programang Usap Tayo with Ate Jo. At syempre sabi ko nga kanina, medyo mainit na rin po talaga yung talakayan namin, kaya pahinga. Oo, pero ngayon magbaano tayo ngayon kay Kagawad Hagos. Syempre, babalikan kita kagad. Natanong lang kasi nabanggit na kanina ni Ma'am Revy na sa munisipyo ng Kasiguran na-approve na yung resolution na hindi lang yung vape, hindi lang yung sigarilyo, kundi pati yung pagbe-vaping. So ngayon po, yung tanong ko po sa inyo is, halimbawa po na nandyan na po, binaba na po yung sa resolution sa barangay nyo, ipapatupad nyo po ba ito?
Sigurado po 'yan kasi alam po namin na ang batas na ito ang layunin napakaganda at para sa future ng mga kabataan. Actually po, gusto ko lang magkwento po Sige po. Dito po sa karanasan po namin. Nung ang tatay ko po ay 12 years old pa po siya. Kwento rin po sa akin ng tatay ko. 12 years old siya naninigarilyo hanggang siya po ay mag-50. At the age of 50, nagkaroon po siya ng sakit sa baga, komplikasyon lahat na. Sabi ng doktor, yun ay dahil po sa matinding paninigarilyo. Kasi chain smoker po yung tatay ko. Nabulag siya, nangayayat, parang butot balat na, hanggang siya po ay binaway ng buhay. Maaga po siya namatay at the age of 58 years old. At the age of 58, namatay na po ang tatay ko. Dahil po sa bisyo na yun. So, tumatak po sa isip ko po yung masaklap na bunga ng paninigarilyo at hanggang ngayon po talagang kinasusuklaman ko po yung sigarilyo. Sa sa kasiguran, napakahusay po ng pamamahala po ng gusto ko rin po kwento sa inyo. Sa kasiguran, napakalinis ng kasiguran, napakaunlad. Kasi po, dahil po yun ang mayor po namin doon na si Ma'am Minis Amor, ay siya sa pagpapa-implement ng mga ordinansa. Kasama na po dito yung no smoking policy sa public school, ay sa public places. Meron pong po doon may mga mahigpit po sila doon. Wala kang makikita pong upos ng sigarilyo po doon. Kasi may karampatang parusa po ang po doon. At may tamang lugar din sa paninigarilyo. So, kami bilang mga barangay, dahil po alam ko po yung magandang may bubungan po nito sa pipigil or pag-eliminate, kahit hindi eradicate or elimination man lamang o prevention, ay wala po kayong magagawa dyan kung ipatupad mo na dahil maganda pong advocacy nito. Oo, hindi. Actually po talagang saludo din po ako sa pamamahala ni Mayor Menes Opo, Amor. napaganda po. Napakalinis ng kasiguran. Totoo yun na wala kang maaamoy na usok ng sigarilyo. Wala po talaga. Kasi medyo na kasi ako sa amoy ng sigarilyo Sensitive. Sensitibo tayo pag o kaya pag nakakaamoy ako medyo napapaiwas tayo ng konti. Hindi naman nakaartihan sorry po. Lang po talaga kaya good morning Ma'am Menes Amor and kay Vice Mayor Dennis Escudero din po. Magandang umaga din po sa inyo. At syempre po, yung nga pong nasabi ni Kagawad na Hagos na yung pagpapatupad sa mga resolution na ibababa na sa inyo sa barangay. Siguro po, meron po ba kayong mga rules na ibibigay sa ating mga kumbaga kasamahan yung barangay officials kung paano po ito magkakaroon ng ngipin na maipatupad po? Yung talagang masusunod po talaga sila. Kasi, unang-una po, siyempre po, babasihan po doon kung ano po yung nakapaloob doon sa ordinansa doon. At nakwento nga kahapon na meron po kasing mga ulit natin mabalitin yung nababiolate po yung mga pinapatupid din sa kasalukuyan. At kami po ay galit na galit po talaga dyan lalo po pagdating po sa mga kasama namin na hindi tinutupad yung kung ano po yung implementation para sa papaskil po kami ng mga no smoking signages pero binabali o pinupunit pa. So masakit po yun. Kaya gusto namin na itong darating po na mga batas o ordinansa na or resolution man ito talagang ma-implement at masunod ng maayos. Unang-una po diyan kami ng mga barangay official na magiging role model, no? Magiging tagapanguna, mauna muna sa amin na kami ay mga karapat dapat na magpatupad ng batas. Okay po. So, base po sa kwento ni Kagawad, Ma'am Reby, 12 years old yung tatay mo nung nagsimulang mag-smoke. Opo. So, paano ba nakakapag-start yung isang 12 anyos
na magsigarilyo? Ano ba yung pinagmumulan niya? Meron ba tong psychological na pinagdaanan, mga history ganun? Paano ba yon? And then kasi ang bata pa. Magugulat ka, Ma'am Jo. May 9 years old tayong nakilala at nakausap na nagbe-vape na. Imagine mo, 9 years old. So, talagang masyado kasi siyang available. I think that's number 1. Kahit saan ka pumunta ngayon, imagine mo, may 24 hours na vape shop akong nakikita sa pagta-travels ko. Basic need ba ang vape para maging 24 hours siyang bukas? Na parang 7-Eleven? Okay na lang talagang nagsabi ako, no? Okay lang naman yung mga convenience store kasi may pagkain, drinks and all, pero para sa isang vape shop na maging open for 24 hours, di ba dapat ma-alarma tayong lahat? Bakit ganon? At saka nagiging fashion siya sa mga kabataan. Akala mo, ang gagaling nila at hey, I'm in. Parang ganon na kaya ko kasi I can vape. Para kasi siyang kwentas lang. Tapos nakaka-vape ka kahit saan. Kasi nga, cool. Napaka-cool talaga. Trendy, fashionable. Kasi nga, hindi katulad ng sigarilyo, may bango siya. Mabango siya. So I think doon na yung mga tao, curious ang mga tao, lalo na yung mga kabataan natin na sumubok dahil sobra siyang available kahit saan. Tapos ginagawa na rin ng industriya na affordable siya. Kasi may mga nakilala kami na interview, may mga grupo ng kabataan na nag-aambag-ambag. Kunwari, 500 pesos ang na yan, ang product ng vape na yan. Mag-aambag-ambagan sila. Kasi, pwedeng ipasa. Parang project. Parang ganon. Parang group project. Ginawang ganon na imbis gamitin mo sa mga baon mo at saka kung ano ang school supplies na kailangan nyo, yun talaga ang paglalaanan nyo ng pera na paggagastusan. So, kailangan talaga kaya nandito ang Parents Against Vape kasi kailangan nating mag-inform, mag-educate. Yun talaga. And also because, sasabihin ko lang, available kasi siya online. Oo. Tayo ngayon, at the tip of our fingers sa cellphone, pwede kang mag-order ng kahit ano. And ginawang available ang vapes online. Yeah. So, paanong hindi makaka-access itong 12 years old, 11 years old natin na mga kabataan? Kasi nga, nandyan lang sa telepono, pa-scroll ka lang, add to cart, check out. Wala namang doon wala namang nagpupulis na bawal magbenta sa ganitong edad. Meron, I think, sinasabi nila meron, sabi ng DTI, sabi ng kung ano pang government agencies. Pero sa reality, marami talaga nakakalusot. Sandali lang po, Ma'am Rebe. No? Sa kasi ng mo, parang yung mga vape, yung mga sigarilyo, parang galit na galit ka. So, yung tema lang, no, Parents Against Vape. So, matanong ko lang, may galit ka ba sa tobacco industry? May galit talaga. May galit ba kayo sa tobacco industry? Bakit Parents Against Vape? Oo. Personally, pwede ko siyang sabihin na oo. Kasi bakit? Why would you develop a product na alam mong it harms the people, especially our children? At bakit mo gagawing available yan, affordable, accessible sa mga kabataan natin? Yun yung tanong ko sa mga industriya ng tobacco at saka sa vape. Bakit? Anong objective nyo? Sirain ang ating mga kabataan? Kasi wala naman talaga siyang wala naman talagang study na nakakaganda siya ng buhay, nakaka-improve siya ng kalusugan. Wala. Lahat ng effects niya at saka impacts niya nakakasama. So bakit? So, bakit nga ba, no? So, na lang, no, Ma'am Rebe, siguro, natin, no, sa karamihan kasi, may nagdinegosyo naman sila O, diba? So, siguro, bakit
bakit yung tobacco industry parang grabe yung pangangampanya nyo against them yun ang sinasabi nila sa akin. So sa katagalan po ng inyong pangangampanya kumbaga yung inyong advokasya, so ano ba na ba yung napala ng Parents Against Vape? Meron na po ba tayong napuntahan? Marami naman tayong napapala at nagpapasalamat kami katulad nito si Kagawad kasi kung hindi talaga kami bababa sa mga barangays at nakikipag-usap at nakikipagkonsulta sa mga tao, 90% ng mga tinatanong namin ng mga parents, hindi talaga nila alam na nakakasama ang vape. Kasi na market nga kasi siya ng industriya na better alternative siya at saka safer alternative siya sa smoking. So yun ang tumatak sa tao, sa utak ng mga parents na safe naman ang vape. Oh yes. Until, Totoo. 'di ba? Karamihan sa kanila until ma-educate sila. Ito ang vapes. May 60,000 halos yan na chemicals. So sa bawat langhap mo, sa bawat hit mo, lahat ng 60,000 plus na chemicals na yan papasok sa iyong katawan. At alam naman siguro natin na may na-record na ang DOH. Na-report na ito, 22-year-old namatay. 2 years lang into vaping yon. Ang tatay mo nga, sir, di ba? 12 years old nag-umpisa, 58 namatay. Pero bulag Ang haba nun. Nabulag Pero pa. bakit sa vaping? May 2 years lang tayo into vaping, namatay. So, dyan pa lang na comparison, for me dyan pa lang na comparison, masasabi ko, mas harmful ang vape. Kasi humahaba pa naman ang buhay mo sa paninigarilyo Pero sa vape, may recorded tayo. 2 years into vaping lang namatay. And marami na ngayon ang paunti-unti na nagkakaroon ng mga problema sa lungs. Mga popcorn lang na tinatawag nila dahil din ito sa pagbi-vape. Kasi nga imagine niyo nga 60,000 plus na chemicals ang meron sa vape. Oh, yes. Lalanghapin nyo yun. Saan ka ba talaga pupulutin? Especially if everyday available lang yan sa'yo. Oh. So during that time na ito na yung ating advokasya, no? Meron ba tayong nakaharap na pinaka-challenging na pinagdaanan natin while doing the seminars, yung pangangampanya, yung educating the youngs and syempre the parents? Ano ba yun? Oo. So, maraming wins for us kasi sa Parents Against Vape. Ma-inform lang namin at ma-educate ang bawat isa, kabataan man ito o mga parents man. For us, it's a win already to make them make an informed decision. Yun lang naman ang importante doon. Knowing all this, na ganito pala siya ka-harmful, pag pinili mo pa rin yan, at least alam mo, na-educate ka namin, na-inform ka namin, and expect the results, na hindi yun good results kasi with this. I think ang pinaka-recent ko na experience na pwede kong balikan na sabi mo challenging, may 20-year-old kaming na-interview. Far-flung barangay ito. Ang pangarap niya maging seaman. Alam naman po natin na kapag nag-apply ka ng seaman, kailangan healthy lahat ng ng laboratories and all mo. Nagbe-vape. So yun ang pinaka-worry ng family niya na kapag magpapa-clearance na siya, makita na may problema. So yun din ang kanyang personal na struggle kasi na-hook na siya sa vape. Na-addict na siya. So, unti-unti, nagbabawas naman siya. Pero yun yung hinahanap niya ring suporta sana sa community, pati sa gobyerno. Ano ba talaga ang may offer natin for those children, teenagers na gustong mag-stop? Kasi kahit sabihin natin na, may programa ang DOH para mga cessation tool and all, hindi siya talaga umaabot sa laylayan. Yun yung masakit. Kasi kapag kunwari ako gusto ko nang mag-stop, wala namang available na tulong na mai-offer ang barangay. Second, yung binalikan niya kami ng question na, ma'am, ganito naman pala talaga kasama ang epekto nito. Bakit hindi na lang binaban ito ng gobyerno para hindi namin na-access? Yun nga.
So, para sa amin, Ma'am Jo, ang sakit nun, kasi tayo kasi ang nakakaalam dapat. Tayo ang magmo-model, sabi nga ni Kagawad kanina. Pero bakit natin hinahayaan ang ating mga kabataan na maging addicted sa ganitong produkto? To the end na sila mismo parang napaka-helpless na gusto kong magbago pero ang hirap-hirap. Tapos wala man akong mapapala na tulong sa barangay kung saan ako nakatira. So yun, ito pa rin yung extremities na sinasabi ko na ang bisyo, ginagawa nilang accessible kahit sa ang barangay ka pa, ang layo-layo, may mabibili ka na bisyo. Pero kapag tulong na, dahil gustong mo mag-quit, hindi naman available doon. So, yun din sana yung iiwan kong tanong sa mga kabataan natin, especially na nagbibisyo. Ganun po yun, accessible ang bisyo, pero kapag himatayin ka na, for example, dahil sa sakit na meron ka dahil sa bisyo na yan, ang layo po ng tulong na pwede mong puntahan. Hindi siya ganun kadali lang. Katulad ng pupunta ka na sa sari-sari store, eto, pabili, 10 piso for example. Okay ka na, nasatisfy ka na. Pero kapag nagkasakit ka, ang layo ng tulong. Yun siguro yung itatanong ko sa kanila. Oo, ang galing. At least I have a realization right now, no? Nakakaawa yung mga kabataan, yung mga magulang din na naging pabaya sa kanilang mga anak. Hindi naman sa pabaya siguro talaga, kundi minsan hinahanayaan na lang natin yung ating mga anak para lamang sana, minsan kasi ginagawa natin pang agoy, yung sa Tagalog yung pang-agoy. Yung pang... Oo. Parang para makalma. Makalma Pampakalma. o pampakalma. Kasi syempre sa mga nadidepress din ng mga kabataan, yan din yung ginagamit nila para temporaryo na mawala sa Isa pa yan. Oo, na mga... Dahil depressed daw ako, Oo, dahil yeah. nagkakaroon ako ng ganitong mental health problem. So, Oo. kaya ako nagsismoke, kaya ako nagbe-vape. Yes. Pero ang totoo, nakakatulong ba talaga? Mm. In the end, nakakatulong ba talaga? Yun ang dapat natin na siguro kausapin pa ng maayos ang mga kabataan, no? Anyway po, hindi ko alam kung kailan ang SK Kagawa. Oh, how about you Kagawad Hagos, yung parang realization din para sa iyo, no, lalo na sa ginawa nating yung ating workshop kahapon, yung crisis communication workshop kahapon. May na-realize po ba kayo doon na pwedeng maging challenge sa inyo paggawa po nitong policy na ito o ng resolution na inyo? Sa tingin ko, ang pinaka-challenge dyan is yung paano tatanggapin ng lipunan yung ganitong klaseng pagmumulat. No, so ako natuwa po ako dun sa nito, yung inisyatibo ng PABS, Parents Against Vape, na uumpisan pala sa ang nila, yung ko kahapon. Mag-uumpisa yung pinaka-importanteng bahagi ng pagsugpo ng ito sa loob ng tahanan. Sa loob ng tahanan. Yung paano ipupursige ng magulang na maipalam sa mga kabataan yung ganitong klaseng bisyo na nakakapekto sa mga kabataan, no? So with that na kalaman po na po namin, naging po ang katulad po ng kasama ko kahapon sa sa council. Dati po hindi po siya talaga diyan sa mga ganyan ba. Nung kasama na po namin kahapon, nagkaroon po siya ng kailangan pala implement ito. Kailangan pala tutukan. Kailangan pahalagahan dahil nakataya dito yung kalusugan ng pamayanan. At sa mga kamay naman, sa mga gagawin naman ng mga opisyal, doon naman kasi nakatingin yung mga tao. Ano bang ginagawa mo diyan? Meron na palang ganito. Meron palang nangyayari ganito. May crisis na palang nangyari, pero hindi naman kayo kumikilos, hindi naman kayo gumagawa ng mga panukala para ma-prevent po ito. Sa ginawa po natin kahapon at sa nakalipas na nagbukas po ng kamalayan, unang-una sa aming mga opisyalis ng barangay at sa mga magulang.
So, ang galing naman, no? At least, talagang hindi naman nasayang yung pagod ni Ma'am Freddy Opo. Bibiay. Importante kasi yung Totoo. meron tayong napupulot Oo, talagang make use na, ma-utilize kung anong meron tayo. So, siguro po kagawad, dahil alas 8:53 na rin po, baka meron po kayong gustong pasalamatan o batiin po. Ako po, una-una ko pasalamatan ko ang Panginoon dahil may mga taong ganito na katulad po nila ma'am at ang buong team po nila na binigyan po sila ng kumbaga sa yung tawag diyan yung burden no malasakit sa lipunan sa buong Pilipinas para kumbaga sa mapabuti yung sa mga darating po ng panahon mapayos yung mga kabataan po natin yung mga darating na henerasyon no so sabi ko nga wala talagang laman ng patungkol diyan ang isip ko no? Pero nung nagkaroon ng seminar nagkaroon po ng training meron palang problema na darating at kung paano ito masolusyonan binahagi po nila sa amin so yun po salamat po sa kanila at nawa magpatuloy po ito at hindi lamang po sa kahapon nangyari sana meron pang mga darating po sila mga programa para po tuloy-tuloy po yung approach po ng ating pong barangay para sa ganitong bagay. Salamat po. Okay, yan po si Kagawad Noel Hagos. Joseph po. Joseph Hagos ng Barangay Kagawad po siya ng Santa Cruz Kasiguran, no, 'di ba? Siya po yung kasama namin for 2 days, hindi yan nag-absent talagang nandun yan. Oo, talagang seryoso siya. Kaya thank you so much po sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at ng inyong oras, yung presensya po. Tapos napunta pa kayo dito talaga naman. Bihira po ako makarating ng ganitong Ito naman si Kagawad. And thank you isang karangalan po, isang karangalan. po. Thank you so much po talaga Kagawad. Po. At syempre po pasasalamat po ng sobra mula po sa Botox News Online yan. Pero hindi pa tayo tapos, dali lang. Ma'am Reddy. Ako, una-una, salamat kay Mayor Botox for having us. Grabe ang support talaga sa Parents Against Vape. Kay Mayor M din, ng Kasiguran, na talagang finally na-approve ang ordinance na matagal na nating pinaglalaban na sana po ma-approve na. Kasi po, para lang mas maganda po ang image ng isang munisipyo at ng isang bayan kapag walang nakikitang nagsismoke or nagbe-vape. I think it's really a plus for me as a traveler also It's a plus sa mga local tourist or kahit national tourist na walang nagsismoke at walang nagbe-vape, especially in public places. Hinahanap namin palagi yon. So salamat po sa inyo. And syempre kay Mardy, kasi siya yung kasama namin sa Crisis Communication Workshop na tinulungan ang Parents Against Vape. At isang guarantee po at assurance dito sa Kasiguran at sa buong Sorsogon na sana maging province-wide na ang ating advocacy na ito. Hindi lang Kasiguran, kundi buong Sorsogon na talaga, especially Sorsogon City. Sana maging smoke-free at vape-free na rin po kayo. So, yun po ang aking wish. Marami pong salamat for having me again, Ma'am Jo. Thank you so much. Thank you din po. Hindi ka bumati. Ay, Hindi ka bumati. Bakit ka? Oo, umagang kay ganda sa lahat ng nanunood at nakikinig kay Ma'am Jo dito sa Botox News. And yes, it's good to be back. Sabi ko nga, palaging masaya ako na nakakabalik sa Sorsogon. Okay. Kayo sir, hindi kayo bumati. Salamat po sa Tampo ako. Salamat rin po ako kay Ma'am Jo dahil tayo po ay ibigyan ng pagkakataon na makapunta po rito at may pahig din po kung ano po yung mga karanasan. Salamat po, isa pong napakagandang pong pagkakataon po ito. At siya nga pala, binabati ko rin po yung council ng barangay, yung mga tanod, BCW na nakisali po, nag-participate po sa ginawa po nating training. Si punong barangay Augusto Ara Jr., masipag po na punong barangay po namin sa Santa Cruz. At kasama ko po yung council sa barangay. Sila Kagawad Uli, Kagawad Diding, Kagawad Bores, Kagawad Juting Agusos, Kagawad Boyet, at Kagawad Paula Alcon, Delia Osas.
Yan. Okay po. At binabati ko rin po ang hindi nakahabol. Si SK Kagawad Ronald Habitan, no? Apo. Oo, kasi hahabol pa sana. Kaya lang sabi ko, malilate na Oo, kaya kawawa naman. Sked siya. Welcome naman eh. Oo, sked siya. Diba? Yun yung kagandahan kay Ma'am Jo. Kasi talagang welcome. Opo. Siyempre, para sa kabataan, basta po para sa community na makakatulong tayo, lahat gagawin natin. Kasi syempre, yun din yung po yung advokasya natin. O yan, para sa mga kabataan natin. So with that po, magpapaalam na po tayo. Wala nang ihahabol. O yan po. Ay, salamat kay Judy. Kay Sir Judy de los Reyes. And syempre po kay Ate Meli. Kay Ate Meli. Meli Alerta Banyares. Yan, no? Baka mamaya, i-message na naman ako ni, Oo. Yan, kay Ate Marty Halcon. Yan, good morning po. At saka kay Miss Trix and kay Sir Kix. Yes. O yan, sa natin. Parang Friday, meron pa tayong sa kanila. Meron pa. May sorbisita tayo sa San Pascual. Yeah, sa Friday yun. Diba? Sobra-sobra. Oo. Natin. Sked natin. So yan po, sa ngalan po ng aking mga kasamahan dito sa Botox News Online, ay syempre po kay Castilla Mayor Bong Mendoza din po. Magandang umaga din po, Mayor. At sa aking mga kasama dito sa Botox News Online, huwag kayong aalis dahil pagkatapos nito, pasada na po kaagad kay Kuya Boris Maranyo. And of course po, dito po sa ating mga okay po, sa ating kay Kuya Obet Apin, sa ating maestro on target, sa ngalan din po ng ating news editor Sheila Marie Espiritu, and of course kay Sir Leonard Baldosa and kay Prime Dosinia Salado po kan technical, laging bikol na. And syempre po, sa ngalan din po ng ating general manager, walang iba kundi si Engineer Harold Laguerta, kasama si FBBD admin Yumi Laguerta. Sa ngalan din po ng ating bossing, ang ating CEO na napaka-hands-on po manungkulan, mag-service sa iyang munisipyo, walang iba kundi si Huban Mayor Rohel Botox Blanqueza Fulieros. And of course, yan, sa kanyang napaka-supportive na may bahay, walang iba kundi si Kapitana May Pura Fulieros. Sa ngalan din po ni Attorney Gerson Fulieros Carino, eto po si Jogi Ba, nag-iiwan po sa inyo ng isang Sama Ugma na Kita. I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Fulieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org.
Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulleros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health.